Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. We give you all the glory that you deserve. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Walang sawang pasasalamat, walang patid na pagpupuri, Panginoon, ang iniaalay namin sa inyo. Karapat dapat ka, Panginoon. You are so worthy. You deserve all our praise. Minsan pa po nating palaktakan ang atin pong Panginoon na siyang karapat dapat tumanggap ng pinakamainam, pinakamataas. Hallelujah na pagkilala. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Grabe, Panginoon, ang presensya mo ngayong gabi. Actually, every time na nagsasama-sama po kami, Panginoon, talagang ito po ay safe space. Dito po kami nakakahinga. Dito po kami nakakapagpahinga, Panginoon. Sa dinami-dami ng lahat ng mga nangyari ngayong araw, sa mga nagtrabaho, nag-aral, nag-review, Panginoon, napapagod din ang amin pong mga physical na pangangatawan. But thank you, God, for your presence is always there to restore us, to refresh us, and to revive us. Kaya ngayong gabi, wala po kaming ibang nanaisin, kundi manatili dito sa iyong presensya. Gusto po naming manatili dito, Panginoon. Napakasarap po. Hallelujah, na malaya kami na maranasan ka. Malaya kaming maging kami, Panginoon. Walang halong pagpapanggap, walang halong maskara. This is who we are. At lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, kung may nakikita ka man pong kasalanan, karumihan na amin pong nagawa sa isip, sa salita at sa gawa, pakalinisin mo po kami, Panginoon. Damitan mo kami ng iyong kabanalan at ng iyong pong katwiran. Alam po namin na kung meron man po kaming mga tao na hindi pa pinapatawad, kung may mga tao man na hindi namin nakaunawaan, Panginoon, kung may mga tao man nakasakit sa amin, at kami ay lalapit sa inyo na hindi pinapatawad yung mga tao na yon, hindi mo kami pakikinggan. Kung may mga pagkakasala kami tinatago sa aming mga puso, at kami ay haharap sa iyo ngayon without confessing those sins, Lord, hindi mo kami kakatagpuin. Kaya bago po kami tuluyang lumapit sa kabanal-banalan mong trono, hayaan mong maranasan muna namin ng iyong paglilinis, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Forgive us, cleanse us, purify us, Lord. Kung maraming mga tao ang ayaw lumapit sa iyo dahil nahihiya sa kanilang mga kasalanan, kami po, Panginoon, mas lalo kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Kasi alam namin walang condemnation kapag nilapit namin sa iyo ang aming kalagayan. Hallelujah. You are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So thank you, God. Maraming salamat po. Panginoon, tanggalin mo po ang lahat ng espiritu sa himpapawid na hindi galing sa iyo, Panginoon. I rebuke all the spirit that comes from the enemy. I rebuke in the name of Jesus even satanic agents, Panginoon. Mga mata na nanonood ngayon dito, Panginoon, na naghihintay lamang, Panginoon, ng mga pagkakamaling aming gagawin. Panginoon, we rebuke the spirits in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your spirit overrule their spirit in Jesus' name. We uproot the schemes, the plans of the enemy, the attacks of Satan and his cohorts, and we command them to go back to hell where they belong in the name of Jesus. You have no authority over us, Satan.
go back to hell in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we command all your giant warring angels to stand on their posts in the name of Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na libo-libo laksalaksang mga anghel, Panginoon, ang siyang papalibot sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay wherever we are. Kung may mga nagtatrabaho man, kung may nasa loob ng tahanan, kung nagko-commute, kung nasa ang lugar sila, Panginoon, sasamahan kami ng iyong mga anghel, Panginoon, at kami po ay iingatan wherever we are in the name of Jesus. In Jesus' name. Maraming salamat po, dakilang Diyos, for this precious time. Once again, we are all gathered here. Panginoon, salamat sa pagkakataon. Hayaan mo, dakilang Diyos, na ngayon pa lamang, as we preach your word, Lord, let there be manifestation of signs, wonders, and miracles. Habang inihahayag namin ng iyong salita, hipuin mo ang lahat ng mga manonood, Panginoon, pagalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman, bigyan ng kapayapaan ang kanilang mga puso't isipan, at gumawa ka ng himala sa kanilang buhay, in Jesus' name. Kung meron man po dito, Panginoon, na naghihintay ng isang transaction, I don't know what it is, O God, but I pray let your favor be upon that person. Kung meron man po silang mga transaksyon na hinihintay, matagal na nilang hinihintay, Panginoon, according to their faith, let it be done. In the name of Jesus, magpadala ka ng tamang mga tao, kliyente, customer, in Jesus' name. Tamang kadandil transaction po nila in Jesus' name. In Jesus' name. Let your favor and let the favor of men be upon this person who is watching right now. Whoever you are, claim it, claim it, claim it, and receive that in Jesus' name. And also, I pray for promotion sa lahat ng mga taong nagtatrabaho, Panginoon. Lord, kayo ang magtaas sa kanila, Panginoon, not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord, Panginoon. Naniniwala po kami, ang promotion hindi nanggagaling sa north, south, east, or west. Ang promotion ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Hayaan mo na habang nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, itataas mo naman po ang bawat isang mga taong nandito. Lord, hayaan mo na lumawak pa ang aming impluensya upang marami pa kaming maabot na kaluluwa na manunumbalik sa iyo, dakilang Diyos. Itaas mo pa, Panginoon, ang mga numbers ng mga manonood ngayon, hindi para po dumami lang kami dito, pero Panginoon, masaya po kami na maraming mga tao ang nabe-bless, ang nakakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga nag-share, nagre-repost, nagtatap, bigyan mo kami, Panginoon, ng strength, Lord God, ng passion, ng desire, na we are not just hearing and we will not just listen, Lord God, but we will do something, Lord, Panginoon. Hallelujah, na kung saan magagamit mo ang platform po na ito upang humipo ng maraming mga tao, Panginoon, upang magbago ng maraming mga tao, and one day, Lord God, makakasama namin sila dito sa live stream na ito na nag-aaral ng iyong mga salita, nagpapabago ng buhay sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lamang po, ay ingatan mo na, pagpalain mo na at gabayan mo na po kami lahat dito sa live stream. Lahat ng mga manonood, ngayon pa lang, isang bukas na kalangitan ang naghihintay sa amin, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong mayamang pagpapala sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Lord, may you all cover us, our prayers, our family with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Maraming salamat sa pagkakataon pong ito.
Panginoon, itago mo po kaming lahat sa iyong likuran. Ako po lalo na magbabahagi ng iyong mga salita. Lord, I pray, anoint my lips, anoint my mouth, anoint my heart, anoint every fiber of my being, Lord God, in Jesus' name. At hayaan mo na maliwanag ko pong maipahayag ang iyong mga salita sa lahat ng mga taong nandito. Hindi para magpasikat, Panginoon, hindi para mag-entertain, mag-perform. No, Lord, that is not our mission. Our mission, Lord God, is to preach your word, Lord, at maraming mga taong manumbalik sa iyo, Panginoon. Paulit-ulit, yan po ang mission po namin dito kung bakit po kami nagla-livestream. Walang ibang pangalang maitataas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. At kahit saan mo kami dalhin, Panginoon, mananatiling ang aming mga paa ay nagpapakumbaba, ang aming mga puso ay maninikluhod sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itatanghal, dakilang Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. At ngayon pa lang alam namin na may maganda kang gagawin ngayong gabi. May mga tao kang dadalhin dito. May mga i-reveal ka sa kanila at gagawin mong kontento kami, Panginoon, sa aming mga buhay. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po. And once again, welcome po sa atin pong evening live devotion. God is so good dahil kahit gabing-gabi na po ay magkakasama pa rin po tayo sa atin pong platform. Amen. Praise God. Sa lahat po ng mga bago po dito, yes, tama po yung nababasa nyo. Meron po tayong free Bible sa lahat ng mga members in our community. And if you are new, kung bago lang po kayo dito, pwede po kayong sumama. Amen. Lahat po ay welcome dito. Amen. Regardless of race, status, belief, and religious affiliation. Kahit na anong paniniwala mo, pwede ka po dito. So, join lang kayo dito sa Heart to Heart. Amen. So, bukas daw po ay makakapag-send na tayo ng Google Form para sa lahat po ng mga wala pang Bible sa kanilang tahanan. So, 1 Bible per family po ang target natin. And salamat sa lahat ng mga supporters natin sa community na walang sawang nagbibigay, tumutulong. At kung may mga nanonood man po dito ngayon na you have a generous heart to support mission, to give, mag-invest sa eternity, nasa tamang community po kayo, mga kapatid. Amen. So, message lang kayo dito sa Heart to Heart. Heart to Heart. So, message lang kayo dyan para makapag-join po kayo ng atin pong group chat. Alam nyo, maraming mga tao ang nangangailangan ng Bible, ng salita ng Panginoon. And don't worry, alam ko po, nakikilos ang Panginoon. Maraming mga manonood ngayon. Naku po, may kumakatok pala sa labas. Teka lang. Wait lang kasi nalako ata yung pinto. Okay, wait lang ha. Nandun ata sila dyan. Okay, God bless po. Wait lang. Naka-boxer lang ako. So, makakita nyo yung short ko. Okay, dyan lang kayo. I'm back. Ayan. Daming nanonood Praise God po. Yan, so magme-message, magagawa lang tayo ng Google Form, tapos doon po kayo maglalagay ng inyong mga details. Ang target po natin, lahat ng members natin sa community, ang bibigyan po natin ng Bible. And let us pray for more mission partners. Let us pray for more givers, supporters ng atin pong community. Nawa magpadala ang Lord ng maraming mga tao na mayroong generous heart to give. Amen. Slide by na lang si Kuya. Amen. Opo, sa Pinas lang po ngayon eh. Pero don't worry, kapag uuwi po kayo, mga OFW, pwede po tayo mag-meet. Ako po magbibigay sa inyo ng Bible personally.
God bless po. God bless Miss Faye. Amen. God bless. Ang Diyos po ang magbigay ng kapayapaan sa inyong puso sa oras po na ito. Amen. So, yan. God is good po. Nawa maraming taong hipuin ng Panginoon, no? Malay natin may nanonood ngayon na milyonaryo, di ba? Tapos magbigay siya ng, ito, Bible, ipamigay niyo po. Di lahat tayo nagkaroon ng Bible. Praise God, di ba? Nakita niyo si Miss Lovely ba yon? Lovely Manalo? Siya nga ba yon? Yung nagbenta ng lupa sa Davao ata yon. Tapos nagpamigay, pinambilin ng Bible para ipamigay. O, diba siya yun? So, praise God. Grabe yun. Uy, Shasha! Kamusta? Ang aga mo, ha? Anong oras dyan? Gulat ako sa'yo. Praise God. Thank you, Sha, for joining us. Alam yun, si Shasha, grabe. Nasa Canada yan ngayon. Kaninang umaga, nandito siya. Ngayong gabi, nandito pa rin siya. Anong oras? Parang napakaaga siguro doon. Madaling araw. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay mo, Shasha. God bless you. Ayun, si Ma'am Lovely, no? Nagbenta siya ng lupa para ipambili ng Bible. Ganon ang kanyang ginawa. Grabe. Opo, pwede po yung family nyo. Maganda. Okay lang po yan. Talaga, Mariel, saan ka pupunta? Sa lahat ng mga pupunta, sana, sige, i-priority natin lahat ng mga mag-a-abroad. Siguro, Ate Ana Lu, pasama doon kung pasama dun sa Google Form kung sila ay mangingibang bansa na, mag-overseas na, para ma-priority natin sila. God bless you, Ki! God bless you! You are here for a reason. Mga kapatid, can we just welcome Ki? Hello, Ki, you are welcome here. Mahal ka ni Lord at hindi aksidente kung ba't ka napadpad dito. Kanina, during my prayer, may nabanggit ako doon na lahat ng mga nangangailangan, talagang makita tong live stream na to. At isa ka dito, Ki. Amen. You are here for a reason. Mahal ka ni Lord, may maganda siyang plano sa buhay mo. Okay? Alam mo, marami na ditong ganyan. May mga same thoughts na nilalagay ang kaaway sa kanilang isipan. Pero mapagtatagumpayan natin yan, Ki. You just need you need the Lord. Kailangan mong Panginoon. Pangalawa, you need the right community. Amen. You need the right community. Amen. Wow, praise God. Ate Remy, yan, sumasagot talaga si Lord. Yes po, Ate Remy, kay Sister Clarice po. Kay Sister Clarice pa rin. Yes, Ki, you are very much welcome here. Yes, you are very much welcome. God bless din po sa mami ni Jan. Actually, sa nanay ni Jan ngayon, yun nga, na uubo daw at meron the blood. So, pag-pray din po natin yung nanay ni Jan. Si Jan yung kasama ko dito sa bahay. Siya yung pinagbuksan ko ng pinto kanina. So, pag-pray natin. So, Ki, welcome ka dito, ha? Okay? Yes, legit ang free Bible. Okay, amen. God is so good. Yeah, Ash, God bless you. Welcome lahat ng tao dito. Nawa nga po lahat ng mga tao na nanonood sa TikTok, ito na lang yung makita, di ba? Lumabas sa screen nila to, lumabas sa feed nila. And then, may encourage sila, makikilala nila si Lord. Amen. So, join kayo ng community, mga kapatid. Amen. Ate Ariza, I know. Amen. Lahat lang po muna ng members of our community ang bibigyan po natin ng free Bible, and 1 Bible per family po tayo. 1 Bible per family. Yan. So, God is so good. May nagsend pala ng treasure box. Maraming salamat po. Si Ate Maria pala to. Ate, hindi mo pa ako chinachat. Sabi ko, chat mo ako sa Messenger. Nasaan ka ngayon, Ki? God bless po. God bless. Ang daming mga tao ngayon na matitindi ang pinagdadaanan. Pero alam po natin, mga kapatid, dadaanan lang natin yan. Kaya kayo napadaan dito sa live stream na ito kasi
gusto kayong katagpuin ng Panginoon. Amen? So, open natin yung treasure box, mga kapatid, and don't forget to send Go Popular para maipakita ni TikTok ang live natin sa maraming mga tao na nangangailangan. Tingnan nyo po. Diba? Sa pagtutulungan nating pagtatap, pag-share, pagre-repost, ito mga taong to napapadaan dito. Diba? At kailangan nila si Lord. Amen. Ki, God bless you. Pag-pray ka namin, can we just pray for Ki saglit? Hallelujah. And kay Blue Potato, God bless po. Hello po sa inyo. Hallelujah. Lord, kayo po ang nakakakilala sa katauhan ni Ki. Panginoon, alam mo ang kanyang pinagdadaanan, alam mo ang tumatakbo sa kanyang isipan, alam mo yung thoughts na pumapasok sa kanya. I just pray, Lord, punuin mo, lunurin mo siya ng iyong pag-ibig at ng iyong kapayapaan. Na sa oras na ito, Panginoon, all fears will be gone. All fears, anxieties, depression, in Jesus' name, you are not welcome sa isipan ni Ki right now. Kumilos ka, Panginoon, katagpuin mo po siya, maranasan ka niya, Panginoon, sa kanyang buhay. At maranasan niya ang iyong pag-ibig. Through this community, O God, I know that you will work and you will do something new, something great in her life, Lord. In Jesus' name. Be with Ki, God. In Jesus' name we pray, amen and amen. God bless you, Ki. You are very much welcome here. Okay? Mahal tayo ni Lord. So, join ka ng community para may mga makausap ka. Sa lahat ng gustong mag-join ng community, punta lang kayo dito sa Heart to Heart. Okay? Sa lahat ng mga na-anxiety, na-depress, go. Punta kayo dito. God bless po kay Teresita Reboya. Amen. God bless you. God heals you po. Amen and amen. Praise God. And grabe. Tingnan niyo po yung ginagawa ng Lord. Nagpapadala siya ng mga dinadala niya pala dito yung mga tao na nangangailangan sa Kanya. I love how kind people na. Amen. Tingnan niyo. Praise God, Ki. We love you. Amen. We love you. Ito, ganito lang kami dito sa community every day. Lahat welcome. God bless po, Ate Rochelle, sa iyo pong partner in Jesus' name. Amen. Tunawin ni Lord ang kidney stone niya. All things are possible. Amen. God bless po, Blue Potato. God bless you, Lord. Amen. Nakakatawa naman. God bless po kay Hill Andrew. Birthday niya bukas. Amen. Apo ni Ate Analu. Pero parang hindi pa mukhang may apo si Ate Analu eh. Thank you, Lord. So all of us, mga kapatid, are welcome. Please follow us here, Heart to Heart. God bless you, Jay, sa iyong medical. So, i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang mga first-timers ngayon? First time yung mga nood at makasama ngayong gabi. Pwede ba kayong mag-type ng me at kung saang lugar kayo nanonood para ma-welcome po natin ang bawat isa. Type me and where you are watching. Yan, sa lahat ng mga first-timers. Welcome po, Busy Mama from Cavite. Yan. Si Mami MKPH, parang lagi kita nakikita dito, ate. Charisse from Davao. Hello po. Welcome, welcome. Meron pa po ba mga first-timers? Si Lawrence Decena from Pampanga. Open nyo na rin po. Thank you po, Ate Bloomingdale sa Treasure Box. God bless you po. Si Mima Sor from Cavite. Si Maribet 26 from Dinalupihan, Bataan. Meron na po ba mga first-timers? Kaway-kaway. Mai-welcome natin kayo. Wala, parang nagdudugo ata yung tigyawat ko dito. Tigyawat ba to? Parang, oo nga. Huwag kayo madidistract ha. Ito, may tigyawat ako dyan. Blue Potato, welcome! Si Christine from Rodriguez, Rizal. Amen. Sino si Middles? So mga kapatid, i-welcome natin lahat ng first-timers. Palakpakan natin si Lord. Woo!
Hello, ayun, may another Analu na, oh. Hello po, second Analu from Jensen. Welcome po. Welcome sa ating lahat. Guwapo ka pa din, kuya. Kahit may tigyawat, no? Welcome, welcome. Kahit nasa ang panig po kayo ng mundo from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundong ito. Welcome kayo dito umaten. Shout out kay John Paul de Mesa. Hello po sa inyo. Oy, hello po. Welcome from Rodriguez Rizal. Si talaga, si Christine. Si Ate Fel Rodriguez Rizal. Ate Ana Lu, sino yung mga invite mo nga? Praise God. Sa buhay ni Ate Ana Lu, may mga nai-invite siya ditong manood. Si Alan Torren from Bataan. Si Riza from Taiwan. Hello po sa inyo. Pray for Middle East. Yes, we are always praying po for all our OFWs in Middle East. Amen. So mga kapatid, welcome kayong lahat dito sa atin pong live stream. Amen. Welcome po kayo. At kung kayo po ay bago dito, join lang po kayo ng atin pong Heart to Heart GC. Message lang kayo dito sa Heart to Heart. Alam nyo, praise God din sa buhay ng mga viewers natin na nag-i-invite. Grabe. Alam nyo po, napakaganda ng ginagawa nyo na pag-i-invite. Hindi ko pa nga kayo sinasabihan na mag-invite. Ngayon, hindi ko kayo nare-remind. Pero nag-i-invite na kayo. Diba? God is good. So, mag-invite lang tayo na mag-invite. Okay? I-share nyo lang ng i-share itong live stream natin kapag may mga kaklase kayo, may mga co-work kayo, kaibigan. Oo nga, no? Si Micaela. Di natin nakikita. Si Micaela. Hello po. Sisimula lang po. So, praise God sa lahat ng mga taong ginagamit ni Lord para mag-invite. Sometimes, alam nyo po, napakalaki ng bagay na ginagawa nyo na pag-i-invite. Akala nyo simpleng pag-i-invite lang yan. Pero kapag binago ni Lord yung buhay niyan, crown mo yun sa langit. Amen? So, wag kang mapagod. Okay? Wag mong sukuan yung mga mahal mo sa buhay. Keep on praying for them. Keep on inviting them. Amen. In Jesus' name. So, sa lahat na mga gusto magkaroon ng free Bible po, join lang kayo dito sa Heart to Heart page. Follow nyo tong Heart to Heart page sa Blue App, sa FB din. Message lang kayo dyan. Okay? Praise the Lord. Tingnan mo nga, sabi ni It's Me Blessed Tess, yung na-invite ko, kasama ko na po nag-church dito sa SG. Palakpakan natin si Lord. Ayan, Ki, virtual hugs daw. Sige, yakapin natin si Ki. Yakapin natin yung isa't isa. Virtual hugs. Love you all, guys. Love you all. Virtual hugs. Yan. Okay na si Ki, ah. Okay ka na, Ki. We love you, Ki. Praise God sa community na to. Amen po. Nakakagaan talaga to pag nanonood tayo, no? Tingnan mo si Ki kanina. Iba yung tumatakbo sa isipan niya kanina. Ngayon, okay na siya. The power of the Lord. The power of His presence. Amen. So, join lang po kayo ng Heart to Heart. Yan, message lang muna kayo dyan. Okay, Ate Sarah. It's okay. It's okay po. May whitey naman tayo. Yes, Ki. Pwede. Sa lahat ng gusto free Bible, go. Message lang kayo dito, Heart to Heart. Mag-join muna kayo ng group chat. So, let's start our devotion. Sino po dito ang excited na? Every day, excited! Amen! To hear the message of God sa kanyang buhay. Ako po, amen, amen, and amen. Ako din
Excited din ako. Ano kaya ang message ni Lord sa atin ngayong gabing ito? Always excited. So tonight po, may mga i-correct ang Panginoon sa atin. And ang correction, mga kapatid, ay totoo at masakit. Pero kahit masakit, kailangan tanggapin. Because the truth will set us free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin, mga kapatid. So tonight, the topic or the title of our topic for Exodus chapter 7, grabe, Exodus chapter 7 na tayo, is when God confronts what opposes His will. Ayan na. May pagkompronta ng mangyayari. Dahil may mga lumalaban, nag-o-oppose sa kalooban ng ating Panginoon. Ang Exodus chapter 7 po ay nagmamarka ng tunay na panimula ng confrontation between God and Pharaoh. Between God and Pharaoh. Para po pala sa lahat ng mga bago dito, nagkaroon po kami ng series, no? Actually, 1 chapter per live ang ginagawa po namin. At we are all trying na matuto po ng salita ng Panginoon, ng kwento, ng kanyang mensahe, for us to know more about Him, for us to grow and develop our faith sa Panginoon. So, kayon po ay nasa Exodus chapter 7 na po kami. At kung bago po kayo dito, don't worry dahil meron po tayong YT channel na naka-upload po ang mga previous devotions po natin. So, pwede po kayong bumalik. Natapos na po namin ang Book of Genesis, kaya ngayon ay nasa Book of Exodus na po kami. Amen? Book of Exodus. Nawa po, magkakasama pa rin tayo kahit nasa Book of Revelation na tayo, mga kapatid, no? So Exodus chapter 7 marks the true beginning of the confrontation between God and Pharaoh. Si Moses po, tsaka si Aaron na kanyang kapatid, stand before the most powerful ruler in Egypt. At wala silang daladalang kahit na ano, kundi ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, na-try ko na yun na wala akong ibang daladala kundi mga pangako lang ng Panginoon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ni Lord. Pero ang meron ka lang, hawak mo ang salita at mga pangako niya. That's why you have peace in your heart. That even though you are alone, maybe, nag-iisa ka, pero kapag meron kang word ni Lord, you have peace in your heart. Na para bang mawala na ang lahat sa akin, wag lang ang presensya ng Panginoon. Wag lang siya. Kung ang presensya niya, kung si Jesus ang pinakamahalaga na meron ka ngayon, kaya mong i-let go at isuko ang ibang mga bagay na meron ka ngayon. Kung siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. Pero kung hindi, maaaring meron pang resistance. Baka may hirapan ka pa na isuko yung iba sa Panginoon. Just like here, Pharaoh is so stubborn. No? Stubborn, matigas ang puso, and he refused to let God's people go. Ayaw niyang pakawalan ang mga Israelita. This chapter po is not just about signs at ito na yung mga plagues na paparating. But it's about clash between human pride and divine authority. Kaya sabi ko kanina, merong correction. Kasi kapag nangingibabaw pa rin ang pride sa atin,
mahihirapan po tayong gawin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay kapag nangingibabaw pa rin ang pride. When something resists the will of God, the Lord does not remain silent. He confronts it. Baka hanggang ngayon, nire-resist mo pa rin ang kalooban niya, ang tawag niya sa buhay mo. Okay, hindi mananatiling tahimik lamang ang Panginoon. He will confront it. He will confront us. And tonight, maybe is the night of confrontation. Siguro ilagay natin yung sarili natin na ngayong gabi, kukumprontahin tayo ng Panginoon. Ngayong gabi, ma-encounter natin face to face ang Panginoon. May mga bagay ba na nire-resist ka? Na ayaw mong gawin? Ayaw mong sumunod? Is there something that you resist? Pero alam mo naman na dito ka tinatawag ni Lord. Dito ka dinadala ng Panginoon. Open up your heart tonight, brothers and sisters. When you are in the center of the will of God, sabi ko nga palagi you will never be wrong and you will never go wrong. If you are in the center of the will of God. Amen? Meron ba ditong lost ngayong gabi? Sino po dito yung lost? Amen? Ayan. Walang lost. Meron din. Yummy. Ako po, diba? Like, Lord, di ko alam. I don't know where you are leading me. Or, baka naman, alam mo na, ayaw mo pang gawin. Matagal nang tumatawag si Lord sa'yo go back, go back, go back. Pero sabi mo, Lord, busy pa, busy pa, busy pa. And there's an invitation for all of us tonight. No, there's always an invitation. Do not resist the will of God. Dito po sa Exodus chapter 7, si Lord, sinabi niya kay Moses na patitigasin ko ang puso ni Pharaoh. God tells Moses that Pharaoh's heart will be hardened. And through this process, Egypt will come to know that He is the Lord. That He is the Lord. Bakit kailangan tumigas ang puso ng Parao? Para makita ng Ehipto at para malaman ng mga Egyptians na ang Panginoon, He is the Lord. He is the Lord. So the first sign is Aaron's staff becoming a serpent. Then comes the first plague, the Nile turning to blood. And this is deeply significant. Napaka-significant po ng moment po na ito. Tingnan lang po natin ha. Kasi magsisimula na dito ang 10 plagues. So sabi dito, the Nile, makinig po kayo maigi, was central to Egypt's life, economy, and religious identity. Sige, So, ang Nile daw pala, Nile River, yan. It was seen as a source of life
and even worship in Egyptian culture. Sinasamba pala nila ang Nile. No? At ito daw ay source ng buhay. Nakasentro dito ang buhay ng mga Egyptians, ang ekonomiya nila, and even their religious identity. So by striking the Nile, hindi lamang po basta ginajudge ni Lord ang Pharaoh, but He was confronting the false source of security that Egypt trusted in. Kaya pala deeply significant itong moment na ito, na ang first plague ay itong Nile turning to blood. Kasi pinakita dito, no, God was confronting the false sources of security that Egypt trusted in. Nagtitiwala ang mga Egyptians dito sa Nile na ito. Ikaw, ngayong gabing ito, kanino ka nagtitiwala? Na kanino kaya ang source ng buhay mo? Sino ang source ng economy mo? Baka minsan masyado mo nang ginagawang Diyos ang pagtatrabaho mo. Ginagawa mo ng Diyos ang asawa mo, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo. Dito po kinonfront ni Lord This Nile River turns into blood. Sometimes, alam nyo po, kukumprontahin tayo ng Panginoon. Yung mga bagay na pinaka-pinapahalagahan natin, kung hindi ang Diyos, sometimes, merong gagawin ng Panginoon doon. Para ipaalala sa atin, mga kapatid, na ang true source of our security is Him and Him alone. So God will expose anything that competes with His authority. Meron ba? Meron bang ibang rival ang Lord sa puso mo? Can we just check our hearts right now? Pikit nga tayo saglit. Sige po. Just close your eyes at tingnan mo lang, sino na ba yung sentro ng buhay ko ngayon? Para kanino na ba ako nabubuhay? Ganito na lang ba? Trabaho na lang ba ako ng trabaho? Hanap buhay ng hanap buhay? Para kanino ba? Sino na kaya ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Now, open your eyes. Sino kaya? God will expose anything that competes with His authority. Nawa po ngayong gabi, walang ibang rival ang Lord sa puso natin. Nawa po Siya lang ang makita na nakaluklok sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen? Siya lang. So point number 1, mga kapatid, point number 1. God equips. My heart says, only Lord po. Praise God. Si Lord lang. Top 1 si Lord. Amen. So number 1, first point, God equips His servants to stand before great opposition. Sabi dito sa Exodus chapter 1, Exodus chapter 7, verses 1 and 2. Sabi dito, Then the Lord said to Moses, sabi ni Lord kay Moses, See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say everything I command you.
Di ba po nung pinag-aaralan natin si Moses, takot siya magsalita. Nagda-doubt siya sa ano niya, sa the way siya magsalita. He once doubted his ability to speak. He doubted his ability to speak. Kasi nga nag-stutter siya. But now, God sends him back with authority. Nung una natatakot siya, but this time, the next time na kinonfront niya ang Pharaoh, pinadala siya doon ni Lord. But this time with authority. Moses did not stand before Pharaoh because he was naturally powerful. He stood because he was divinely sent. Ang ganda po nun eh. Hindi naman talaga malakas si Moses eh. Diba? Hindi naman siya naturally powerful. Pero bakit siya nakatayo sa harapan ng Parao during that time? Dahil siya ay pinadala ng Panginoon. And remember, brothers and sisters, kapag ikaw ay pinili, tinawag at pinadala ng Panginoon, hindi ka na lamang mananangan sa sarili mong lakas. Magagawa mong magsalita, magagawa mong mangaral, magagawa mong tumayo at magsalita. Bakit? Kasi pinadala ka ng Panginoon at siya ang maglalagay ng mga tamang salita na sasabihin mo. Amen? The Holy Spirit will put into remembrance all the words, all the promises na natutunan mo sa Kanya. Kaya maganda rin yung tanong kanina. Introvert po ako, paano po yun? Introvert po ako. Si Moses nga nag-i-stutter eh. Pero nakatayo siya sa harapan ng Parao. Kung nagawa niya, bakit hindi mo kayang gawin? Tingnan niyo po yung 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Not that we are competent in ourselves. Hindi dahil magaling tayo. But our competence comes from God. But our competence comes from God. Hindi naman ikaw yung magsasalita. Gagamitin ka lang ni Lord. Amen. I mean, hindi mo naman salita yung sasabihin mo eh. Salita ng Panginoon yun, gagamitin ka lang ng Diyos. Our competence comes from God. Ngayon, kung mananangan ka sa sarili mo, kulang ka talaga. Pero kung mananangan ka sa Panginoon, sabi dito our competence comes from God. Kanino nang gagaling yung kakayanan natin sa Panginoon. Kaya wag mo sabihin, hindi mo kaya. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Kaya sabi sa Luke chapter 12 verse 12. 2 Corinthians 3:5 po, yung kanina Shell. 2 Corinthians 3:5. Ano sabi sa Luke chapter 12 verse 12? For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. The Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Kung ano ang mga bagay na dapat mong sabihin. So brothers and sisters, Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kaya nagagaling yung lakas mo? Kay Lord. Kasi sinasamahan ka niya. Kaya mo kaya dahil kay Lord. Hindi mo kaya kasi matalino ka, magaling ka, madiskarte ka. Wala yan.
Not that we are competent in ourselves, but our competence comes from God. Kaya ko kasi kaya niya. Amen. Kaya ko kasi kaya niya. Kaya kapag ikaw na-assign mag-opening prayer, kapag ikaw na-assign mag-preach ng gospel, kaya mo. Amen? Kasi kaya niya. Kaya kanyang gamitin. God bless you, JC. Pagalingin ka ni Lord. God's healing be upon you. Amen. Alam niyo, ang kapangyarihan wala naman kay Moses eh. Wala kay Moses yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan nasa salita ng Panginoon na dala-dala ni Moses. Itong ginagawa natin to, bakit may mga taong gumagaling? Bakit may mga, ilan na yung nagkaanak sa atin dito? 3 na ba? 4? 5? Bakit may mga taong gumagaling dito? Bakit may mga himalang nangyayari dito? Bakit may mga gumagaling sa sakit at karamdaman? Nagkakaanak, matagal naghintay, taon naghintay. Bakit? Ba't may mga tao na babago yung buhay? Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa community na to. Kundi dahil sa salita ng Panginoon na dala-dala natin. Bakit si Ki nandito ngayon? Kanina meron siyang suicidal thoughts. Pero bakit ngayon nandito siya? Nakikinig siya ngayon. Bakit siya nagstay? It's because of the power of the Word of God that we carry, that we preach, that we confess. There is power. God bless you, Diane, sa iyong preaching tomorrow. There will be moments when God places you in situations that feel intimidating. May mga ganun bang moments sa buhay natin na dinala ka ng Lord sa isang sitwasyon na parang nai-intimidate ka? Ano po yung mga intimidating situations na yan? Mga difficult conversations, spiritual battles, leadership responsibilities, even opposition from people in authority. May mga nakaharap ka na bang ganyan na nai-intimidate ka? May mga opposition ba na nasa harap mo ngayon? May mga responsibilidad ka ba sa leadership? May spiritual battles ka ba? Meron bang mga tao nakaharap sa'yo ngayon na parang binebelittle ka? Minamaliit ka? Dito ka lang? Babansutin ka? Meron ba? Do not focus on your weakness. Do not focus on your weakness. This one, napakaganda. If God sent you, He will sustain you. If God sent you, He will sustain you. Pinadala ka ni Lord. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagdala. God is faithful. He will sustain you. Pwede ba nating i-declare yan? God will sustain me. God will sustain me. Hindi kanya dinala dyan para pabayaan. Hindi kanya dinala dyan para mamatay ka dyan. Dinala ka dyan ng Panginoon para i-sustain ka niya. I-sustain ka ni Lord. Amen. Siya yung nagpadala sa atin eh. Lord, kung di mo ako pinadala, tanggalin mo ako sa ganitong sitwasyon.
Kung di mo ako pinadala dito, Lord God, dalhin mo ako dun sa tamang lugar. God will sustain you. Siya yung tumawag eh. Before ko piliin itong pagiging isang digital missionary to share the gospel here in TikTok, in social media platforms, marami rin ako mga what ifs kagaya nyo. Like, what if, paano na, etc. Na mangyayari sa akin. Pero, as the day goes by, tama ba yung grammar ko? As the day goes by, nakikita ko ang dami mga tao na nanunumbalik sa Lord. Ang dami mga taong kagaya nila Key, na halos mawala ng pag-asa na ngayon, nakakilala na kay Lord. Ang daming mga tao na nanumbalik sa Panginoon. And that's the reason why we are still here. And for the past 8 months that I am doing this live thing every day, God sustained me. And God is sustaining me. I know. God sustains me. And He will sustain me every single day of my life. Kailan niya ba ako ginutom? Wala. Kailan niya ba ako hindi pinagpala? Walang moment. Walang moment. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? May nagpadala dito ng strawberry. Kasi galing silang Baguio. Tumawag lang. Nasaan po kayo? Nasa bahay po. Sige po, may dadalhin po ako dyan. Nagpadala ng strawberry, ng peanut brittle, galing Baguio. Mga ganong simpleng pagpapala. It means a lot para sa akin. Kasi, Lord, thank you. Amen. For those people na ginagamit mo. And I believe that's God's way po to sustain me. I believe God will never run out of ways. God will never run out of people na gagamitin niya to sustain you. To sustain you. In Jesus' name. You do not need to be the strongest person in the room when you carry the authority of the one who sent you. You do not need to be the strongest person in the room. Hindi mo kailangan maging malakas when you carry the authority of the one who sent you. Amen. Kaya tayo nandito, kaya ako nandito, hindi dahil ako yung pinakamalakas, hindi ako yung pinakamagaling, pinakamatalino, pinaka-equip, hindi. We are here because we carry that authority of the Lord. At siya ang nagpadala sa atin dito. At yun yung pinipreach natin sa mga tao. Amen. All for the glory of God. And point number 2, God confronts false towers and false security. God confronts false powers and false security. Sabi sa Exodus chapter 7, verse 20, Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. Sumunod sila sa Lord. He struck the water of the Nile and all the water was changed into blood. Naging dugo ang Nile River. Sabi ko kanina, ang Nile, it represented life, abundance, and stability in Egypt.
But when God struck the Nile, ano yung powerful truth na nakita natin dito? What people trust in can fail if it is not rooted in God. Kapag hindi rooted, kapag hindi founded sa Panginoon, yung mga bagay na pinagkakatiwalaan po natin, mabibigo lang tayo. Mabibigo lang po tayo. Ang Egypt po, nagtiwala sila dito sa Nile River. Si Pharaoh, nagtitiwala siya sa kanyang kapangyarihan. Pero ang river po na ito na Nile at ang kapangyarihan na meron si Pharaoh were powerless before the Lord. Amen. Lahat ng kapangyarihan hindi uubra sa Panginoon. God still confronts false security today. Alam niyo po ba yun? Na kinokompronta pa rin ng Panginoon ang mga false security natin ngayon. Ano ba yung mga false security natin? Kapag ang tiwala natin ay nilalagay natin sa pera, sa status natin, sa mga connections natin, sa talent natin, o sa mga sistema sa mundong ito. Sometimes, we place our trust in money. Pag may pera ka, may boses ka. Kapag mataas ang status mo ng pamumuhay, mataas ang mga narating mo sa buhay, mataas din ang ulo mo, pagtingala mo sa mga tao. Ano pa, nagtitiwala tayo sa mga connections natin? Hindi, padrino, 'di ba? Padrino system. May utang na loob sa akin 'yan. Connection. Talent. Magaling ako diyan, ako nang bahala. At sa sistema. Alam mo, sometimes sinishake ni Lord yung mga bagay na yan eh. No? Iaalaw ni Lord na i-shake yung mga bagay na yan para matutunan po nating magtiwala sa Kanya lamang. Alam niyo, sometimes kaya may ginugulo si Lord sa buhay natin. No? May mga bagay siyang tinatanggal para makita mo kanino ka lang dapat magtiwala. So anything you trust more than God will eventually be tested by God. Meron ba na mas mahalaga pa sa Panginoon? Kasi kung mayroon man na mas mahalaga pa sa Panginoon sa buhay mo, it will eventually be tested by God. Itetest ni Lord yan. Pag mo nang hintayin, ngayon pa lang, sabihin mo, Lord, Ikaw ang pinakamahalagang meron ako. Ikaw, at magtitiwala po ako sa iyo. Amen. Kinuha na niya po. And last, number 3. A hardened heart can witness power and still resist truth. Alam mo yun, parang nakita mo na eh. Naka-witness ka na ng miracle. Nakatanggap ka na ng kagalingan. Nakita mo na eh, ang ginagawa ng Lord, pero nag-resist ka pa rin. Kagaya ngayon, naririnig mo na ang salita ng Panginoon. Ang dami siguro, alam nyo kung lahat ng mga tao nag-join dito, nag-stay, napakadami na natin dito. Siguro libo-libo na tayo ngayon. Diba? Kaya sabi, ang lahat ng may mga pandinig, makinig. Pero yung iba kasi, talagang wala pa silang ganong heart. Wala pa silang desire na makilala ang Lord. Siguro maraming mga tao, iba pa rin ang hinahanap.
A hardened heart can witness power and still resist the truth. Sabi dito sa Exodus 7:22 to 23. Ano sabi dito? But the Egyptian magicians did the same thing by their secret arts. And Pharaoh's heart became hard. Instead, he turned and went into his palace and did not take even this to heart. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Nakita niya yung mga signs. Nakita niya yung mga plagues. May mga ebidensya na sa harapan niya. Yet he still refused to respond. At alam niyo, isang nakapanlulumong bagay ang pinapakita po nito. Miracles do not always change a heart that has already chosen resistance. Baka meron po dito na nanonood, baka may mga napapadaan. Ilang beses ka nang niligtas ni Lord, ba't ang tigas pa rin ng puso mo? Ilang beses ka nang pinagaling ni Lord, pero bakit nagre-resist ka pa rin? Ilang beses ka nang pinromote ni Lord, pero bakit wala pa rin siya sa priority mo? A hard heart can stand in front of power and still reject surrender. A hard heart can stand in front of power and still reject surrender. Grabe yun. Masyado na kaya matigas ang puso nila? Sobra ba yung katigasan ng puso? Kaya kahit nandiyan na ang Panginoon, ayaw pa rin nilang magsuko ng buhay sa Panginoon. Siguro sa lahat ng mga nagjo-join ngayon, ano pang kulang? O baka dahil meron ka pa ng lahat ng bagay, kaya hindi ka pa tumatawag sa Kanya? Paano kung kunin ni Lord ang lahat? Hihintayin mo pa ba na may magulo pa bago ka magsuko ng buhay sa Kanya? It is possible to be close to spiritual activity and still remain unchanged. Napaka-busy mo sa church. Napaka-active mo. Pero wala pa rin nagbabago. Sometimes, kung sino pa yung nasa loob ng simbahan, sila pa ang napakabilis manghusga. Sila pa ang napakahirap magpatawad. Minsan, kung sila pang nagtuturo ng salita ng Panginoon, ask yourself, am I sensitive to God's correction? Am I responding when God speaks? Am I yielding or am I resisting? Alam niyo po, sa gustuhan nating makontrol lahat ng bagay, minsan po, mga kapatid, parang hindi na tayo umaasa sa Panginoon. Gusto mo ikaw na lang maging Diyos ng buhay mo. Gusto mo kontrolin lahat. Gusto mo ganito mangyari sa akin, ganitong plano ko. Kaya ka na burn out. Gusto mo lahat, kontrolado mo eh. The greatest miracle here is not just seeing God move. It is having a heart soft enough to respond.
Alam niyo po ang pinakamagandang miracle na matatanggap natin, yung miracle ng transformation. Yung miracle na yung buhay nating sira, binago, binuo ng Panginoon. Amen. Nawa po magkaroon tayo ng ganong klaseng puso. A miracle can impress the eyes. Yes. Daming miracles. Diba? Sa community natin, daming mga miracles eh. But only surrender transforms the heart. Kapag maraming miracle na i-impress tayo, tama po ba? Wow! Praise God! Awesome testimonies! Pero sabi dito, ang pagsusuko ang tunay na magpapabago ng ating puso. Ang pagsusuko ang tunay na magpapabago ng ating puso. Pagsuko. Puso. Amen? Amen. Kaya a hardened heart can witness power and still resist truth. Sabi sa Proverbs 28 verse 14, Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Huwag mong patigasin ang puso mo. Hanggang ngayon, hanggat meron kang nararamdaman pa, hanggat may conviction pa, pagpabago ka na ng puso sa Panginoon, suko mo na yan. Isuko mo na yan, kapatid. Isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Hayaan mo siya ang magbago sa iyo. Amen. And for our conclusion, before our grounding session, number 1, Moses stood before Pharaoh not in personal strength, but in divine authority. Carry niya, hawak niya. Hindi ang kapangyarihan wala kay Moses doon sa mga salita na hawak-hawak at dala-dala niya. Pangalawa, the Nile was Egypt's security, but God proved that only He is the true source of life. Ang Panginoon ang tunay na pinanggagalingan ng buhay at lahat ng pagpapalang meron tayo. And number 3, Pharaoh witnessed the miraculous. Nakita niya yung mga miracles. Yet, he refused to surrender. Nakakalungkot lang na nakita niya na yung mga himala, pero tumanggi pa rin siyang magsuko. So, makikita natin dito, ang Exodus chapter 7 is a warning and at the same time an invitation. Ang warning dito, it warns us not to harden our hearts when God speaks. Kapag nangungusap ang Panginoon, huwag mong tigasan ang puso mo. But it also invites us to trust that when God begins confronting what opposes His will, He is not being cruel. He is making Himself known para siya ay makilala at matanyag. So, for our final words, sana ay lumabas. Yan, lumabas ba? So, if God is shaking something in your life, don't panic. He may be exposing what cannot save you so you can return to the one who can. Praise the Lord. Don't panic.
He is just exposing what cannot save you. Hindi kayo maliligtas. So, bumalik ka sa kayang magligtas sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Praise God! Nawa po ay na-bless tayo. Nawa po ay muling nangusap ang Panginoon sa ating mga buhay. At magkita-kita po ulit tayo. I'll let you know if we have devotion tomorrow morning sa GC. So, at least gumising pa rin po kayo. Okay? Thank you po, Ate Ana Lu, sa G-Form. So, isasend natin yung Google form. Make sure na mag-fill out po kayo ng mga forms po doon. Hello, Eros. Regards dyan sa Baltimore family. God bless po. So, message lang po kayo sa GC kung may mga concerns po kayo at may mga questions or inquiries. Okay? So, praise God po. Pray muna po tayo bago tayo mag-grounding session. Hallelujah, Lord. Let us close our eyes. Let us bow down our head and let us thank God for this moment. Hallelujah. Heavenly Father, thank you po, Panginoon, for you are greater than every power, every system, every resistance, God. And we acknowledge tonight, ikaw lamang po ang aming Panginoon. Ikaw lamang. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nagtitiwala po kami sa ibang mga bagay. Kung kami po ay nananangan sa sarili naming lakas, sa material security, kung may mga pagkakataon po na gusto naming kontrolin na lang lahat, Panginoon. I pray, lahat ng mga taong nanonood ngayon ay manumbalik sa iyo, Panginoon, at ibigay ang aming buong buhay na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Palambutin mo po ang aming mga puso. Remove area of stubbornness, pride kung meron, and resistance within us. Huwag mo kaming hayaang maging si Pharaoh, Lord. Nakita niya na yung kilos at galaw mo. Nakita niya na yung mga himala, pero nag-refuse pa rin siyang makinig at sumunod. Lord, tanggalin mo ang katigasan ng aming puso. Bigyan mo kami ng courage kagaya ng kay Moses, Lord. Help us to stand in obedience, Lord, kahit napaka-strong ng opposition. And remind us, Lord, na kayo ang tumawag, pumili at nagpadala sa amin, and that you will sustain us. And if you are confronting, Lord, something in our lives right now, wag po kaming mag-resist sa process. We surrender quickly. We trust, Lord, and we follow you fully. May everything in us that competes with your authority be brought down in the name of Jesus. Wala pong ibang karibal sa aming mga puso. Wala kang karibal sa aming mga puso, Panginoon. You alone be glorified in this life. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pwede niyo po ba ako sa lahat ng mga first-timers at sa lahat po na mga gustong magsuko ng buhay sa Panginoon, mahal po kayo ni Lord, pwede niyo po ba akong sabayan sa maikling panalangin itong pagtanggap sa ating Panginoon? Kung ikaw ay pakiramdam mo wala ka pang kaligtasan at nagnanais ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan, simple lamang po, sumabay lang po kayo sa maikling panalangin ito. With all your heart, confess. Kailangan mapakinggan mo yung sarili mo. Sabayan mo ako. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po ang aking mga kasalanan simula ng aking pagkabata hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa oras na ito. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang aking nagawa sa isip, salita, at sa gawa.
Panginoon, baguhin mo ako, linisin mo ako, at damitan mo ako ng iyong kabanalan at ng iyong katwiran. Naniniwala ako sa krus ng Kalbaryo na ikaw, Panginoong Hesus, ay namatay para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Kaya, Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking sariling tagapagligtas at aking Panginoon. Maghari ka sa buhay kong ito ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, dakilang Diyos, for this precious time. Thank you, Lord, for all those people, Lord God, na nawin namin ngayong gabing ito. Salamat, Lord God. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. So sige po, water break, CR break. Bago tayo bumalik dito, pwede kayo mag-CR, uminom ng tubig. Sino po dito ang mga first time na mag-grounding session bago tayo magpaalam? Give me 5 to 10 minutes, mga kapatid. Sino po dito yung mga first time mag-grounding session? Wala mo nang aalis. Okay. Ayan. Sa lahat ng mga first time mag-grounding session, I would suggest kumuha kayo ng tissue. Yan. Kuha kayo ng tissue. Apo, tapos na po. Mag-grounding session lang tayo saglit. Sige po. 11:03 we'll start our grounding session. Amen. So, simpleng-simple lang naman ang atin pong gagawin, mga kapatid. Kayo lang po ay makikinig sa aking tinig. Wala kayo ibang gagawin. God bless you po, Mystery Woman. Amen. Kanina pa ako iyak ng iyak. Amen. Ako, mas lalo po kayo maiiyak ngayon. Yan. So, sige po. Hintayin po natin yung iba na makapasok. Balik. Amen. Sige po, kung first time niyo po, ready na. Ang gagawin lamang po natin, mga kapatid, simple lang. Wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa aking tinig at mamaya po, for sure, makakatulog tayo ng masarap ngayong gabing ito. Amen? Makakatulog tayo ng masarap ngayong gabi. Hello po, Mystery Woman from Canada. God bless you po. Nawa po lahat ng mga kasamahan po natin dito ay nasa mabuting kalagayan po. Sa lahat po ng gusto ng Bible, yes, we are giving free Bibles po sa ating community. Mag-message lamang kayo dito sa Heart to Heart. Amen. Para po magkaroon po tayo ng free Bible. Ang target natin, mabigyan ng Bible lahat ng mga nandito kasama nating nanonood. No? At kung kayo naman po ay merong kakayanan, resources to give and to support, pwede kayo mag-sponsor ng mga Bibles. Okay? So, message lamang po kayo sa GC or mag-message kayo sa akin. Amen po, para makabili tayo ng mga Bible at naipamagay sa mga taong gusto. Kasi maraming mga tao na talagang gusto magkaroon ng Bible. Amen? Their desire is to have Bible. Kaya, kung kayo ay binibigyan kung kayo ay merong resources to give, mag-sponsor tayo, mag-pledge tayo ng Bible. Okay po, Jamson. God bless po. Yeah, we miss you. Oo nga, no? Namiss kita, Jamson, Yeah. Amen po. So, sige po. I know that we are all ready for our grounding session. God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Ha? Ate Jam. God bless po. Basta, nood lang kayo sa YT kapag kailangan nyo. Sa YT. Okay po. So, ita-turn off na po ng ating mga moderators ang ating pong live comment. Wala mo nang magko-comment, mga kapatid. Susunod lamang po kayo sa akin. Okay. Yan. So, naka-turn off na po ang ating comment section.
Yan. Praise God. Teka lang po. Yan. So, simple lang pong gagawin. Makinig lang sa akin. Sumunod. Mas maganda kung naka-earpods kayo para damang-daman nyo. Okay? So, welcome po sa atin pong grounding session. Ginagawa po namin itong grounding session upang mas maranasan ang kalapitan ng Panginoon sa aming buhay, ma-encounter ang napakalapit na presensya ng Panginoon. We just want to rest in the presence of God. So tonight, gusto ni Lord, matutulog ka, payapa ang kalooban mo. So just feel your surrounding, listen to my voice, and feel the presence of God beside you. Napakalapit ng Panginoon sa iyo ngayon. Now, I want you to close your eyes gently. Dahan-dahan mong isarado ang iyong mga mata. And take a deep, slow breath in. Inhale. And then exhale. Inhale again. Inhale the peace of God. And then exhale. Pakiramdaman mo ang iyong sarili. Buhay ka. Tumitibok ang iyong puso. And right now, there's nothing you need to do. There's no place you need to go. This moment is just you and God. Habang nakapikit ka, think about everything you carried today. Balikan mo nga yung nangyari kaninang umaga pagkagising mo. Pwede mo bang balikan lahat ng mga pangyayari sa iyong isipan? Anong ginawa mo? Baka nauna ang kabisihan. Baka may galit, tampuhan, di pagkakaunawaan. Meron bang worries? May nangyari ba na na-stress ka? Na nasaktan ka? May mga biglaan bang nangyari? May mabibigat bang pangyayari? Almost too heavy to bear. Ano man ang dala-dala mo sa oras na ito, I want you to picture yourself standing at the foot of the cross. Nakaluhod ka ngayon at kaharap mo ay ang krus na kung saan nakapako si Jesus. Jesus is there. Arms open wide. At handa siyang tanggapin ang lahat ng mga bagay na dala-dala mo ngayon. Imaginein mo na dahan-dahan mong ibinibigay ang lahat sa paanan ng krus. Lahat ng takot, anxieties, mistakes, regrets, lahat ng mga bagay na dala-dala mo at meron ka ngayon, iniiwan mo sa paanan ng krus. And you hear the whisper of God, "Come to me. Come to me, my child. I know that you are tired, that you are weary, that you are burdened,
Come to me, my child, and I will give you rest. I will give you rest. Kapahingahan. Kapahingahan sa magulong sanlibutan. Kapahingahan sa lahat ng ingay na narinig mo simula kaninang umaga. Kapahingahan mula sa lahat ng kasinungalingan. Kapahingahan mula sa mga taong sumasakit sa puso mo. Ito ang kapahingahang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Now feel the weight lifting off your shoulders. Unti-unting gumagaan. Unti-unting nabubunutan ka ng tinik sa oras na ito. Manatili kang nakapikit sa oras na ito. Now imagine the presence of God surrounding you. Pakiramdaman mo lang. Napakagaan. Lahat ng takot ay nawala. Lahat ng pagdududa. Lahat ng takot. Every broken place and anxious thoughts. Lahat ay naglaho. Even your depression. Even your heartbreak. In this moment, you are safe. You are seen and you are loved. Stay here for a few more breaths. Pwede kang magsumbong sa Panginoon. Pwede kang magsabi. Malaya kang makapagsabi sa Kanya. I will give you time to just talk to Him while your eyes are closed. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng mga bigat. Sumbong mo sila sa Panginoon. God is listening. Sabihin mo lang kung ano mga gusto mong sabihin sa Panginoon. Magpasalamat ka. Iiyak mo ang lahat. Ibuhos mo ang lahat sa Kanya. If you're done, whisper this prayer in your heart. Sabihin mo, Lord, tonight I return to your love. I rest in your presence. Renew me, heal me, and guide me. Father, thank you for being my safe place tonight. As I sleep, let your angels surround our home. Refresh my body, calm my mind, and prepare me for a new day filled with hope. I love you. In Jesus' name, amen. Now, for the very last time, inhale. And then exhale. Now, gently open your eyes. And congratulations! That's our grounding session. Pwede na ibalik ang live comment. Maraming salamat po sa bawat isang nakasama po natin ngayong gabing ito. And thank you so much for joining our live devotion. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa po sa lahat, lalo sa lahat ng mga first-timers, ay na-bless po kayo. Amen. Yan, therapy namin yan. Kaya, yan, ginagawa namin siya every ano. Nako, naiyak si Mami, mystery woman. Amen po. Thank you, Lord. Amen. I really cried. Amen. Yeah, that's Ate Ariza, that's our grounding session. Maraming salamat po mga kapatid, at patuloy po tayong pagpalain, ingatan,
ng ating pong Panginoon. And see you again tomorrow. Okay po. Welcome na welcome. So, yun po mga kapatid. See you po sa ating everyday devotion sa group chat. Make sure na naka-join kayo dito sa Heart to Heart. Hanapin nyo lang po ito sa FB. Maraming salamat po, Mami Jing. God bless po. Thank you sa lahat ng mga givers, supporters, sa lahat ng mga mission partners. Salamat. Sa lahat, kung meron kayong heart to give, message kayo sa akin. Kung gusto nyo mag-pledge ng mga Bible, message lang po kayo para marami tayong matulungan at mabigyan po ng Bible. Yes po. Mag-message kayo dito. Punta kayo sa Blue app. Tapos ito. Yan. Search Heart to Heart po. Then, message kayo dyan para maka-join kayo sa group chat. Doon po tayo nag-update ng mga happening sa live, kung anong oras, ganyan. Pero everyday naman tayo nagla-live, mga kapatid. Kung may mga announcements, doon din tayo nagbababa. Okay? So, yun po. Maraming salamat po, mga kapatid, and thank you so much for joining us. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Okay po. Thank you po, World Peace. God bless. Thank you sa lahat ng mga pledgers, supporters, mission partners, givers, gifters. Maraming salamat po. God bless you all po. Si Lord na ang bahalang magbalik ng lahat ng mga bagay na inyo pong binibigay. God bless you po. So, yun lang. Maraming salamat. I love you all with the love of the Lord, and see you tomorrow, everyone. God bless po. To God be the glory. I love you all, mga kapatid. Bye-bye. See you po. God bless. Good night. See you, Kuya Danilo, sa Bethel Music Concert. And Rochelle. God bless. Thank you, guys. Good night. God bless. Paalam po. I'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, 1. Good night, and see you tomorrow. Amen. God bless you. Punta ka dito, sa GC. Ito, Heart to Heart. If you want a mentor, Heart to Heart. Go here. FB, sa Blue app. Okay? Dito. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Join our group chat. Heart to Heart.